So, ito po yung ikahuling kabanata ng pagtalakay ng civil magistrate. So, i-summarize lang po natin yung big picture, buong larawan ng civil magistrate. Marami po tayong ginamit na metaphor. Ibig sabihin po ng metaphor, ito ay isang paghahambing sa isang bagay upang maintindihan natin kung ano yung konsepto at prinsipyo na nakapaloob. Gaya po ng iceberg. Kung naalala nyo po yan, ginamit po natin yung metaphor para ipakita na ang pagkakaiba ng mananampalataya at hindi mananampalataya. Makikita nyo po ang katotohanan na nakikita sa yung nakalitaw lang, yun lang yung nakikita ng hindi mananampalataya. Yung nakadubog, nakikita ho ng mananampalataya yan. Pag ginamit ho natin sa context ng civil government, ang mananampalataya o ang salita ng Diyos, nakikita niya yung buong problema ng ating gobyerno. Pangalawa, ginamit din po natin yung hardware and software metaphor. Ang ibig sabihin po nun, iba ho, kapag ang computer, kapag walang software na nakalagay yan, hindi gagana yung hardware natin. Ginamit po natin yan para isang pagpapaliwanag na ang kalaban natin ay hindi ang gobyerno. Ang kalaban natin ay yung tinatawag na, yung sinasabi ni Paul na we are not wrestling against flesh and blood. No? Nakikipag-wrestle tayo dun sa spirito, yung evil spirit. Yun po yung gamit na noon. At yung huli pong metaphor ni natin, na ginamit natin yung kabayo at karitela, ginamit po natin yan para bigyan ng diin na dapat kung ang mga Kristiyano ay malalagay sa gobyerno, dapat sila yung nakaka-impluwensya sa gobyerno. Imbis na baliktad na ang gobyerno makaka-impluwensya sa kanila. So, ibig sabihin, ang normal na karitela, yung kabayo, inihila yung karitela. So, yun po yung mga ginamit natin. No? Ito po yung quick overview ng paragraph 1 tsaka paragraph 2. Nakita po natin sa paragraph 1, God-ordained government. Yun po yung verbatim na hinango dun sa paragraph 1. I hope sana naiintindihan po natin yan kung anong implikasyon, practical implication na kapag sinabi na ang government ay ordained ng Diyos. Kasi diyan tayo nagkakaroon ng problema, no? Pangalawa, nakita po natin na pwede ang Kristiyano sa loob ng gobyerno. Kaya lang, ang sabi po natin, lawful. It is lawful for him to accept sa government, pero ang sabi po doon, you are able to execute, manage, and maintain. Sabi po natin, ano yung i-maintain, ano yung ma-manage? Tatlo po. Law, peace, tsaka justice. Yun po yung umiiral na prinsipyo. At nakita po natin sa paragraph 1 tsaka paragraph 2, nakita natin marami siyang information na ilagay. At paano siya ginagamit? Hindi lang siya information, paano siya gagamitin sa practical na ating pakikitungo sa gobyerno. Ang ating pong huling tatalakayin is yung paragraph 3. No? Obedience and submission to authorities is God's command. Alam nyo, kapag nababanggit to, iba-iba yung siguro yung emotion, yung laman ng isipan natin. Kasi pag sinabi mo submission, parang mahirap. Lalo na pag hindi mo gusto yung nakaupo. O kung sino yung namumuno. Ganito na lang, dalhin lang natin sa pinakamababang level. Yung bata, kapag hindi sumunod sa magulang, nahihirapan yung bata na sumunod, no? Kaya pinapalo mo siya, dahil kasi hindi siya sumusunod. O kaya yung wife submit to your husband. Yun, napakahirap din yung utos na yun, no? Magsasubmit ka. So in other words, mapa-anak mo, mapa-asawa mo, mapa-trabaho, o mapa-gobyerno,
universal yung concept ng submission. Okay, ito po yung paragraph 3. Ang sabi po dyan, civil magistrate being set up by God for the ends aforesaid, subjection in all lawful things commanded by them, ought to be yielded by us in the Lord, not only for wrath, but for the conscience sake, and we ought to make supplications and prayer for kings and all that are in authority, that under them we may live a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Hinighlight ko lang po dun sa yung itim, kasi yan po yung medyo i-unpack natin, no? Titingnan natin yung details niyan sa iba-ibang anggulo. Okay, so ito po yung titingnan natin. Basta pag malapit na ako doon sa time, tatalon tayo ng tatalon, no? Unang-una, ano yung biblical basis? Pangalawa, ano yung, kasi po na tayo reform eh. So, nanggaling tayo sa reform tradition. Pangatlo, ano ba yung mindset na namumuno at pinamumunuan? No? Kadalasan po yan yung struggle natin, yung namumuno at saka yung pinamumunuan. Tapos titingnan po natin yung civil disobedience, quote and quote, no? And protest. Tapos ano yung mga senaryo. Tapos meron pong mga nag-advance na tanong. Kaya natin pong in-advance kasi yung pagsagot lang nakakaubos ng oras. Kaya in-advance ko po. Tapos meron po tayong pagsusulit. May konti tayong pagsusulit. So, start po tayo. Bakit ang napakaliit, no? Napakaliit. Yung yung salitang submission, nag-google ako ang ibig sabihin niya sa Greek. Sa Greek pala, hupotasso. It's a Greek military term na ang ibig sabihin to arrange in a military fashion under the command of a leader. Kung non-military naman ang gamit, it was a voluntary attitude of giving in, cooperating, assuming responsibility, and carrying a burden. So pag military, ang principle, obey before complain, di ba? Sunod ka lang. Pero doon sa non-military, na paggamit, ibig sabihin, meron kang, ang mindset mo is voluntary. Parang hindi mabigat sa loob mo yung pagsunod. No? Tsaka very cooperative ka, no? And assuming responsibility. Alam niyo po, yung kahulugan na yan, kung itatama ninyo doon sa nararanasan natin, parang hindi siya angkop para i-describe na ganon. Kasi karamihan po sa atin nag-i-struggle eh. Parang napakahirap talagang napakahirap sumunod o mag-submit. Biblical basis, by default, ang ibig sabihin po ng by default, lahat ng literatura, seminaryo, kapag tingnan mo sa anggulo ng reform, ito po yung kadalasang verse na ginagamit, Romans 13 and 1 Peter chapter 2. Yan po yung kadalasang makikita niyong scriptural reference tapos in-expound nila yung text na yan, no? Okay. Sabi po dito sa Romans 31, let every person be subject to the governing authorities. Mapapansin nyo, hindi po siya group submission. It's a personal submission. Ibig sabihin, kung submission at inward personal level at meron ding submission at collective level in terms of public testimony. Alam niyo po yan, let every person be subject. May tinatawag tayo sa Amerika, may tinatawag na religious vote o Trump vote. O pag sa atin may tinatawag na INC vote. Kung ano yung sinabi ng pastor vote, lahat kayo boboto. No? Hindi po ganun ang dating na, paano kung ayaw mo? So, ibig sabihin ng let every person be subject, it's a personal decision. Parang may kaugnayan, para bang ang gobyerno, pagtingin na mo, parang may kaugnayan ka kay Kristo, na tuwing makikita mo ang Panginoong Yesus, magsasabit tayo.
dun sa pagiging Panginoon niya. Tapos nakalagay po dyan, honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. 1 Peter 2:17. In what sense we honor authorities, despite some who are in authorities do not deserve to be in their position. Despite our government's strength and weaknesses, di ba po tama rin na i-highlight natin din yung mga magandang bagay na ginagawa ng gobyerno? Kasi pag pumunta ka sa, sa social media, ang nakikita mo puro negative. Pero may something positive na makikita rin tayo sa gobyerno na dapat ina-highlight natin. Ngayon, kung merong hindi naman maganda, pero dapat feedback bad words in a peaceful and non-violent way. Ano ba yung pinaka-biblical na pamamaraan na sasabihin mo kung ano yung hindi magandang performance or agenda ng government? At dito po, makikita rin natin sa Romans 13:5-7, therefore, one must be in subjection not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. Kung titingnan nyo po, in-elaborate sa Romans 13:5-7, yung mga aspect ng conscience, simula sa tax, pagkakautang, yung oath, revenue, respect, at saka honor. Actually, si Brother Jericho, ang natatandaan kong nagtumalakay nung Christian liberty. Okay? For because of this, you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing. Pay to all what is owed to. What are taxes for? Taxes are collected to be used by government to get the job done of restraining evil and keeping an orderly society, not to enrich the government officials themselves. So, ginagamit po yung tax natin to improve public good services to the people. Ngayon, questionin niyo yan. Kasi nung bagyong Christine, nakaka-relate kayo dyan. Kasi may mga kababayan tayo na hindi cooperative, kung saan nagtatapon ng basura. Akala nila yung pagtatapon na yon wala siyang parang impact, no? Na pwedeng later, nakaka-permisyo ka ng kasama mo, no? Pwedeng kapitbahay mo o kapamamayan mo. Tapos sabi po dito sa 1 Timothy chapter 2:1 and 2, pray this way for kings and all who are in authority, so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. Ito po ang problema. Minsan pag alam po natin yan, ano ba yung specific na dapat ipanalangin natin sa gobyerno? Unang-una, siguro po yung transparency. Nung nakaraan pong paragraph 2, di ba, meron tayong corruption index na share ko sa inyo yung ranking ng Pilipinas. So pag sinabi po natin government transparency, walang itinatago ang gobyerno sa atin. Ipinapakita nila kung paano ginagamit ng maayos yung mga buwis na nakukuha sa atin. Hindi nyo po, siguro hindi na kayo dapat manood ng TV. Dun sa mga lugar ninyo, tumingin lang kayo sa mga lugar ninyo. Kung ano yung mga sa palagay nyo na dapat ma-improve sa lugar nyo na may kinalaman sa buwis. Yun, alam nyo na kaagad yun, mga connect na kayo. Government wisdom and decision based sa law, justice, and peace. Correct and timely execution of law, justice, and peace. Specific authorities with high corruption issues. So, ibig sabihin po, kung ipagpipray natin para magkaroon tayo ng katahimikan at maayos na pamumuhay, maging specific tayo kung ano mismo yung pinagpipray natin. Okay, ano po yung reform views on submission? Ano lang po to, very short highlight. Of course, nandyan si John Calvin. Karamihan po ng mga pangalan na nakikita nyo dyan, ang context niyan, at the time na sinabi nila yan, persecuted sila.
at that time. Kagaya po si John Calvin, ang tingin niya sa gobyerno, whether deserving or not, pangit o hindi, submit. So yun po yung sinasabi ni John Calvin. Tapos si Bernegli, isa po siyang Italian Reformed theologian, ganun din po yung sinasabi niya, the charge of religion belongeth unto princes. So makikita po natin na ang notion ng mga iba-ibang reformer nung panahon na yon, iisa na mag-submit sila sa government. Except yung Anabaptist, no? Mga Anabaptist na hindi ganun ang paniniwala nila. Okay? Kumuha lang po ako ng quotation kay John Piper. Sabi niya, obedience to earthly rulers is relative. Obedience to Jesus is absolute. Pag sinabi nating relative tsaka absolute, bakit relative? Kasi hindi lahat po ng inuutos ng gobyerno ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sinabi siyang relative. Pero pag sinabi mong absolute, ang ibig sabihin niya, kapag malinaw sa Biblia, kung ano yung susundin mo, sumunod tayo. Hindi siya negotiable. No? Okay, ito po yung sinasabi ko. Yung namumuno at saka yung pinamumunuan. Pakaliit din. Yung pong namumuno at saka pinamumunuan, pareho silang balancing dapat natin tingnan. Okay? Pareho silang importante. Nakita po natin sa paragraph 2 na ang mananampalataya pwedeng ma-involve sa government to execute, manage, and maintain the law, peace, and justice. Yung requirement po na yon, hindi lang po totoo dun sa namumuno. Yung requirement po na yon, requirement din sa pinamumunuan. So, ibig sabihin, parehas lang sila, tabla. No? So, ang point po dito, but it will be very difficult to submit to authority if there's a problem in understanding attitude of paragraph 1. That is the principle of that all authorities are God ordained. Ibig sabihin po, kung titingnan natin ang sinasabi ng paragraph 3, kung may problema ka sa paragraph 3 na mag-submit, ang pinagmumulan ng problema mo kasi ay nanggagaling sa paragraph 1. Kasi po, ang sinasabi sa paragraph 1, simple at straightforward, na lahat ng gobyerno ay ordained ni God. So, ibig sabihin, kung naiintindihan natin yung implikasyon ng pagkakaunawa natin sa paragraph 1, wala tayong problema sa paragraph 3. Okay, kuha niyo po. Tapos, the reason why paragraph 1 is in that order because the governing side and being governed side will be a big problem later because government in the first place is not recognized that comes from God. So, ang sinasabi po dito, governing without obedience to God's requirement, perspective po ng paragraph 2, and being governed without submitting to authorities, yung sinasabi ng paragraph 3, parehas po silang mali. Yun po yung two equal opposite error, parehas na mali. Ibig sabihin, kung naniniwala ka ng gobyerno ay ordained, hindi magiging problema mo na mag-submit sa Diyos. Kasi yun ang nagiging batayan mo. Yun po yung kagandahan ng civil magistrate. Lalong-lalo na po, darating yung 2025 na election. Di ba, buboto tayo? Lahat po siguro ng mga principle at pananaw na nag-gather natin sa civil magistrate, pwede po natin gamitin yon. Okay? Marami pong perspective at information na pwedeng natin makita. Okay, suffering in a submission as a Christian or evil doers. Kasi ang sabi ko rito, civil magistrate being set up by God for the ends aforesaid, subjection in all lawful things commanded by them, and ought to be yielded by us in the Lord. So, obedience in all lawful things. Ang problema, paano mo i-define yung tinatawag na lawful things? Ano yung tinatawag mong lawful? Kailan nagiging ang isa lawful things? Okay.
Dalawang reason sa paragraph 3 bakit tayo magsasubmit. Unang-una, not only for wrath, but also for conscience sake. Yun po yung dalawang reason. There is wrath. Bakit may paghahatol? The punishment imposed on evildoers. Pangalawa, the necessity of keeping a clear conscience before God. Simple po. Yan po yung dalawang dahilan kung bakit tayo magsasubmit. Okay, ang sabi po, the necessity of keeping a clear conscience before God. Okay, kaya po tayo sumusunod because of conscience. Nakalagay po sa paragraph 2 ng 1689 regarding Christian liberty, God alone is Lord of the conscience. Ang ibig sabihin po niyan sa baba, for conscience sake, Christian obedience to the state is never blind. So, hindi tayo sumusunod sa gobyerno na bulag-bulagan tayo. Ibig sabihin, naiintindihan natin kung bakit tayo sumusunod. Yun po yung ibig sabihin ng conscience, no? Bakit ka na-konsensya? Parang yung safeguard nung araw, no? Naalala niyo yung commercial na yung safeguard na kapag hindi yun ang ginamit ng isang ina, yung mikrobyo, dadami, kaya kailangan ginagamit mo safeguard. Di ba? Ginagamit nila sa commercial. Pero ganun po yung concept na ibig sabihin ng konsensya, alam natin kung ano ang katuruan ng Diyos, ano po yung sinasabi ng Diyos. Pangalawang sinabi pong dahilan, there is a wrath, the punishment imposed on evildoers. Daw pong perspective yan. As evildoers, violating laws, at yung pangalawang sinasabi nating civil disobedience. Okay, sabi po sa Romans 13:4, for he is God's servant for your good, but if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer. So Paul is speaking by the inspiration of the Holy Spirit, has no doubt that the state has the legitimate authority to execute criminals. Ito yung sinasabi ni Pastor George na bakit walang death penalty? Biblical po ang death penalty. Kasi pag sumuway ka, ang sabi po dyan sa verse na yan, nandun yung wrath of God. Okay, sabi naman po ni Peter, when persecution comes as a direct result of obeying God's command, if you reproach for the name of Christ, okay lang, no? Kung nagsasuffer ka para kay Kristo. For the Spirit of glory of God rests upon you. On their part, He is evil spoken, but on your part, He is glorified. However, sabi po doon, He makes a clear distinction between suffering for the name of Jesus Christ and suffering as a lawbreaker. So sabi po sa verse 15, but let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matter. Parang ganito lang ang sinasabi niya. Kung ikaw ay maghihirap o nagpe-persecute, siguraduhin mo na yung dahilan ng paghihirap mo at pagsasuffer mo dahil kay Kristo. Dahil sumusunod kay Kristo, hindi dahil may ginawa kang mali o tama. Okay, ano po itong church persecutions under ordained government? Marami pong klase ng persecution na ginawa ang gobyerno. For example, Protestant reformer from the Catholic Church. Mapapansin nyo kasi nung panahon na yon, ang power na kinukonsider na very powerful government yung Catholic Church. Ito po ang nakakalungkot, Protestant reformer among themselves. So may mga reformer na sila mismo yung nagpe-persecute sa bawat isa. German Christian during Adolf Hitler's Nazi regime. Kung natatandaan nyo po yan, yung maraming pinapatay si Hitler, yung Christian Church sa Germany, persecute din yan. Ano pa ang persecution? Yung mga mananampalatayang Kristiyano sa China, under CCP, persecuted din po yan. Muslim Christian under Muslim government, and democratic government harassment na nangyayari.
may binanggit po si Pastor George noon, kapag nasa Europe ka at mag-share ka ng gospel, pwede kang hulihin. Okay? Maski po sa Amerika, may mga parts sa Amerika na kapag nag-pray ka publicly, bawal yun. Okay? So yan po yung mga sample na nagpapakita kung paano ang government persecute po ang church. Okay. Civil disobedience and protest. Ito pong si Dietrich Bonhoeffer. Isa po siyang theologian. Siya po yung isa sa mga nagpo-protest ng time na yon during Hitler, nung Nazi period. Pero maganda po yung sinabi ni Dietrich Bonhoeffer. Sabi niya, we were resisting by way of confession, but we were not confessing by way of resistance. Later, papaliwanag po sa inyo yung implication ng salitang confession. Yan po yung isang gusto ko sa 1689, sa Reform, no? Pag sinabi nilang confession, malinaw na binabangkas nila kung ano-ano yung mga bagay-bagay na paninindigan ng Reform. No? Malinaw. Kasi sa iba po, wala silang confessional approach, kaya hindi mo malaman ano ba ang pinaninindigan nito. No? Okay. Ang sabi po kasi din sa paragraph 3, in all lawful things commanded by them ought to be yielded. Are all lawful things lawful commanded by civil magistrate? Dito po papasok yung concept ng civil disobedience. Ibabangga niyo yung dalawang konsepto. Ano yung lawful at saka ano yung civil disobedience. Okay. Sabi po sa 1 John 3:4, everyone who makes a practice of sinning also practice lawlessness. So sin is lawlessness. You know that he appeared in order to take away sins and in him. So parang ang sinasabi po niyang verse na yan, kasalanan, batas. So pag hindi ka sumusunod sa batas, nagkakasala ka. Ganun yung sinasabi ng concept. Pero bago ka magkasala, dapat malinaw muna sa'yo kung lawful yung law sinasabi. Dapat malinaw, based mo sa God's word yun. Ito po yung pagka-clarify ng batayan ng submission. So yung nakikita nyo po sa mataas, authorities have different level and context. Importante po yung context. Ang ibig po sabihin yan, pwedeng nasa loob ka ng gobyerno, nasa loob ka ng paaralan, nasa loob ka ng kumpanya, o nasa loob ka ng anumang bagay. Importante po yung context. Dalawa ang pinagbabatayan. Kung nakabatay sa God's word, submit. Kapag nagko-conflict sa God's word, hindi ka magsasubmit. Yung hindi mo pag-submit, dahil alam mo, naiintindihan mo, may conscience ka, alam mo yung kataruhan ng Biblia, no? Yung tinatawag nilang civil disobedience. Okay? Hindi ka susunod dahil kasi alam mo na malinaw sa konsensya mo na hindi yan tinuturo ng Diyos. So very important pala yung papel ng Biblia. Sola Scriptura. So kapag hindi tayo masyadong nagbabasa ng Biblia, tapos meron tayong na-encounter na ganito, ang hirap mag-check. Kaya yun po yung importance ng umattend tayo ng church, quiet time, preaching, tsaka mga conferences. Ito po yung sample ng cases ng civil disobedience sa Bible. Kung natatandaan nyo po sa Exodus 1:17, nagbigay po si Pharaoh ng instruction na lahat ng bata papatayin. O, pinapapatay. So, ibig sabihin si Pharaoh, interpreted dito as yung lawful. Dahil ang inutos niya, patayin yung bata, lawful yun. Kaya lang, ang problema, yung mga midwives na mga Jew, hindi nila sinunod, hindi nila pinatay yung bata. Isang example pa po yung sa Daniel 3:16 and 18, yung nagkaroon ng royal decree. No, si Daniel, isa siya sa state administrator na inassign before King Darius. Tapos ito po si King
Nebuchadnezzar. May mga batas si Nebuchadnezzar na ipinakalat sa buong sa buong kaharian na dapat sundin, pero hindi po sumunod si Daniel. Kung natatandaan niyo yung Lion's Den at saka yung sinunog sila, yun yung naging consequences nung hindi nila pagsunod. Okay, konti lang pong quote kay John Piper. Ang sabi niya lang po ganito. Alam niyo, kaya ho tayo kumukuha ng quotation kasi minsan may limit doon sa nagpapacilitate kung paano niya i-describe ng mas malinaw kung ano yung ibig sabihin ng civil disobedience. Ito po sabi ni John Piper, as long as authorities punish only what is evil and praise only what is good, submission to God will always conform to submission to the authorities. But, sabi niya, subalit, if the authorities ever begin to punish the good and reward the bad, then submission to God will bring us into conflict with the authorities. The ultimate criterion, sabi ni John Piper, is right and wrong is not whether a ruling authority commands it, but whether God commands it. The fact that God has ordained all authority does not mean all authority should be obeyed. Okay, malinaw po yun. Meron din binanggit si Sproul, pero hindi ko na po siya, pero ganun din ang sinasabi niya, pero mas maganda yung yung pagkakasabi ni R.C. Sproul. Okay, are all lawful things lawful commanded by civil magistrate? Conspiracy and collaboration ng mga government. Ito po yung collaboration ng Vatican, lahat ng industry sa Germany at saka ng Nazi kung paano nila i-persecute yung mga Hudyo. Okay? Collaboration ng university, school, business, Senate, and Supreme Court regarding gender and LGBTQ, yung mga laws nila sa US. Okay? It started from one man's simple ideas, yung ideology, kung sino man yan, pwedeng si Karl Marx, yung may idea, pwedeng isang philosopher o sino man, pwedeng isang Paul's teacher, no? Yung ideas na yon pwedeng mangyari na yung naiisip na i-implement sa buong bayan. Okay, ito pa yung example ng laws sa West, no? Ng US. Makikita po natin dito, meron silang law sa LGBTQ, divorce, same-sex marriage. So, ang law enforcement, unlawful to discriminate based on gender identity. Sa eskwelahan po, lahat ng design ng curriculum nila, nire-require ng government dapat merong places ng LGBTQ ideology. Pero pag tingnan nyo sa practical life, kagaya ng mga nadidinig natin, both sexes using the same toilet. Di ba may mga pumapalag dyan? O lalaki ka, bakit ka gagamit sa CR ng babae? No? O di kaya naman, transgender competing in sports. Naalala niyo po yan? Lalaki pa siya, pero kalaban niya babae. Nung sinuntok, tulog kagad yung babae. No? Nagreklamo kagad. Tapos meron po, kung nakikita niyo, meron mga changing gender physical body, nag-e-inject ng hormones at early age due to psychological recommendation brought about on identity crisis. Marami pong bata sa Amerika na tinatanong nila magulang, babae ba o lalaki. At legal yun, lawful yun, na pwede mong baguhin yung hormones mo as per as recommendation. Tapos, yung total loss definition of a man and a woman, no? Pag yung naalala ko, merong isang sa Senado ng US tinatanong, can you please define me what is a man and a woman? Sumasagot yung mga tao, hindi nila ma-define. Ayaw nilang dalahin yung argumento ng definitions sa biological basis. Kasi ang biological, kitang-kita dun sa reproductive organs mo. No?
Pero, ibig sabihin, kaya pinapakita ko po yan po yung effect na nung yung sinasabi nating mga hindi ayon sa Biblia, na napupwersa tayong sumunod. Huh? Okay. Ito po, courtesy ni Sister Banji. Nagtanong ako kasi siya po yung maalam sa law. Ito, pwede bang sabihin natin tong lawful? Pinakita ko lang po yung sa isang slide. Ano yung mga hindi lawful? Okay? Ito po, ang feedback mo sa akin ni Sister Banji, yung 10 Commandments, no, sa Exodus, naka-align, quote, naka-align yung Philippine law. Ang input niya po yung commandment number 5, naka-incorporate doon yung civil code tsaka family code. Tapos yung commandment 6 and 10, naka-incorporate yung revised penal code. Tama ba, Sister Bash? Okay. So makikita po natin, ang purpose po ng dalawang slide, ano ngayon yung lawful? Nga pag nasa US kayo, maraming pinagagawa, susunod ba ako? Hindi. Kung hindi ayon sa turo ng Diyos, civil disobedience, hindi ka susunod. Okay? Okay, punta tayo sa non-violent protest. Ano na po ako Okay. Meron pong the politics of non-violent action. Okay? Kaya lang, meron pong 198 methods. Di ba pag nagpo-protest ka minsan, yung emotion mo nandun galit na galit ka, di ba? Pinakita po dyan kung ano-ano yung mga methods. Pero ang response ko dyan, 1 Corinthians 10:23. All things are lawful, but not all things are helpful. All things are lawful, but not all things build up. Kaya kung pipili ka dyan, magdadasal ka talaga. Ito ba yung maganda kung paano mo sasabihin yung sama ng loob mo sa gobyerno? Anong gusto nyo? Martin Luther version? Hahanap kayo ng isang pinto tapos papako nyo? Parang thesis, yung 95 thesis? Ang gusto nyo, Jose Rizal version? Yung pababaril kayo? Ano kayo ng hose ng tubig. Isumbong mo kay Tulfo, no? Sabihin mo lahat yung kay Tulfo. Or Matthew 18 algorithm version. Maganda po yung sa Matthew 18 kasi pag merong hindi pagkakaintindihan, kausapin mo. Actually, pag tingnan niyo po ang Matthew 18, sa perspective ng protest, ang Matthew 18 po meron siyang escalation. Kung paano nyo i-handle ng maayos. Usap muna. O pwedeng sa People Power version. Ito pa yung isang sample ng methods of non-violent. Yung formal statement method. Ito po yung halimbawa. Ito nga po, ang ginawa ni Martin Luther, pinost niya yung 95 theses on the door of the church at Wittenberg, Germany. Ito po yung non-violent protest. Basta sasabihin mo lang. Then, confessional approach is the best way of Reformed tradition in saying what they stand in their belief and action. Yung po yung sinasabi ni Dietrich Bonhoeffer kanina. No? Confessional approach. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng isang public statement na ito ang aming paninindigan ayon sa turo ng Biblia. Okay. Punta po tayo sa tinatawag ng pag-submit. Iba-ibang klase yan. Meron tayong type 1, pumupunta siya from one authority to another authority. Pangalawa, yung tinatawag ni Pastor Noel. Yung kung napanood niyo yung Reformation, yung Mistake and Imperfection. Ako, kung napanood niyo yun, ako pinanood ko yun. Ito pong pangatlo, all type authorities. Tapos yung pangapat, selection of favorable instruction. Yung scenario po ng type number 1, ganito lang po yun. Pumunta ka sa isang simbahan, ayaw mo yung pastor, ayaw mo yung miyembro. Lilipat ako ng ibang
simbahan. Ganun na naman na naging problema mo. Tapos lilipat ka na naman sa ibang simbahan. Yun po yung problema. Akala mo masasolve yung hindi mo pag-submit, akala mo hindi ka makaka-encounter ng ganong problema sa mga iba't ibang nililipatan. Hindi lang po totoo yun sa simbahan, maski sa trabaho. Pag hindi mo gusto yung boss mo, lipat ka ng ibang company, mas malala pa pala yung bago mong boss compared do sa dati mong boss. Pero yun po yung concept. No? Lumilipat ka lang ng authority. So, ang problema niyan, heart issue. May problema ka sa puso. Hindi problema yung nililipatan mo, ang problema mo, ikaw. Okay? Hindi mo kasi siya tinitingnan based sa paragraph 1. Ito medyo ianok na lang po kasi ito reform history yan. Pero ito naman po naglalaban yung authority. Dalawang authority naglalabanan. So ang gagawin mo, aalis ka dun sa isang authority, no? Pag alis mo din sa isang authority, magke-create ka na ngayon ng bagong authority. Tapos pag hindi ka nagustuhan, may aalis sa'yo. Kung tawagin ni Pastor Noel yan, conflict and division. Conflict and division. Ito po yung sabi ni Pastor Noel, no? Ginawa niya to noong October 2024, Reformation Reflection, Mistakes and Imperfection. Kasi ang nangyari po rito, nag-usap yata, gusto si Luther at si Zwingli pagbatiin, no? Para mas malakas ang person nila. Okay, ang nangyari, doon sa 15 pinag-usapan nila, hindi lang sila nagkasundo sa isa. Yung Lord's Supper, hiwalay tayo. No? Nag-divide. No? Hindi lang po yun ang problema. Ang problema po ni Luther, demonize Zwingli in writing. So, ang sabi niya, ni Pastor Noel, anong lessons learned? No? It should have been a case of agree to disagree, unite in their common cause. Yan po yung principle. Yung type 3 naman po, walang kinikilalang authority yan. Hindi siya naniniwala, sumusuway siya sa magulang, sumusuway siya sa barangay. Lahat na yata ng authorities, ayaw niya, sumusuway. Yun po yung type 3. Tapos yung type 4 naman po, ito yung namimili ka kung saan ka magsasubmit. Ito, okay ito. Kasi binibigay niya yung gusto ko, kaya doon ako magsasubmit. Pero yung authority na kumukontra dun sa gusto mo, hindi ako magsasubmit diyan. Hindi po ganoon ang teaching ng paragraph 1 at saka paragraph 3. Lahat ng makikita mong authority sa kapaligiran mo, ordain ng Diyos at kailangan po tayong mag-submit. Okay? Question po ni Joanne, ni DY, at ni Jane. Okay, tanong po ni Joanne, bakit ganito, no? Dito malabo, dito malinaw, no? Tanong ko, kuya, is it lawful for a Christian to engage or criticize the government and its corrupt official publicly, say in social media? Hindi ko po sinagot ng yan, yes or no. Kapag sumasagot po tayo ng isang tanong, lahat po ng anggulo, titingnan mo. Kasi lahat po ng impormasyon na dapat nating malaman kabit-kabit. No? Hindi siya isang sagot. Pero ito po yung kasi kung related do sa lawful na pwede mong sabihin, kung hinaing mo, lawful po yan. Kasi nakalagay sa Batasang Pambansa bilang 818 na pwede tayong mag-protest, pwede nating sabihin. Kaya lang, ano ba yung sinasabi ng Bible? Naalala niyo po sino yung speaker nung last Sunday? Pastor Eman. Napakaganda nung presentation. Kumuha po ako ng isang principle sa kanya. At yung sabi niya, the goals of conflict resolution. Second G, types of love to remove. Sinful words and action. Ibig sabihin,
Kung nihinaing ka, masama ang loob mo, anong kinalaman nung sinabi ni pastor? Ang kinalaman doon, di ba, pag galit po tayo hindi tayo, ako ano yung mga masasamang salita ang ginagamit natin, nagmura tayo, kung ano yung mga bagay na yon. No? Importante po yan. Pangatlo, dapat may guidelines kung paano mangyayari yung, paano sasabihin yung hinaing mo. No DIY. Ibig sabihin, walang do-it-yourself criticism or protest. Walang ganon. Dapat lahat collaborated, guided tayo ng katuruan ng Biblia. Lalong-lalo na yung namumunong pastor. Pwede rin po natin tingnan sa 1689, yung napapag-aralan natin, ano yung mga doctrines and principle. At paggamit naman ng social media, dapat with biblical guidance. Okay? Ayaw na. Okay. Ito pa yung sinasabi ko. Pwede ka bang mag-protest o mag-criticize na walang kasamang emotion o foul language? That's why we need biblical principle, guidance kung kailan at paano mo sasabihin ang iyong hinaing. From Pastor Noel Espinosa, yung tinatawag niyang vessel of clay, na marami tayong heroes, no? Yung hinahanga natin sa Biblia, si John Calvin. Hangang-hanga tayo dyan pero hindi natin nakikita na meron po silang mga kahinaan. At ang isang kahinaan ni Martin Luther, yung emotional melancholy at saka personal eccentricity. Ang sabi po ni Pastor Noel dyan, mahilig si Martin Luther yung mga foul language. Ibig sabihin yung hindi magagandang ginagamit, no, na salita. Okay, si DY naman, nagtanong po si DY, nagkakasala po ba ang isang Christian if they choose to be indifferent or silent towards the government? Like, mas pipiliin na huwag na lang bumoto o seryosohin ang pagboto, knowing na kung sino naman ang maluluklok is ordained by God. And they can do nothing about it but to pray for them. Meron po bang accountability sa Diyos sa ganitong aspekto? So, quote lang tayo ng mga scripture na kasalanan po ang indifference. No, lalo na kung alam mo na meron kang pananagutan. Papasok yan yung principle ng conscience. No? Tsaka word of God. Pangalawa, paragraph 3. Ito yun, paragraph 3. Submission to authorities. Pangatlo, meron po tayong karapatan na pwede tayong bumoto. Kung sino yung gusto nating ihalal o hindi. Okay? Kaysa dun sa nagre-reklamo ka, nagpo-protest ka, daanin mo sa boto. Mas matahimik pa yon, no? Mas biblical. Okay, kay Jane, ang sabi niya, good day po, Manny. Paano po pala dapat gawin nung isang believer kung mababa ang kanyang posisyon sa government at pinagagawa ikaw ng corrupt? Yan po yung question ni Jane. Okay, some relevant and useful information, iba-ibang angulo mo tingnan. Okay, paragraph 3. Job description, importante. Kung ano yung laman ng ginagawa mo. Company policy, importante po yun. Resign, magre-resign ka lang if there's no other parallel position within the same department to reassign corrupt work. Ibig sabihin, kung talagang ikaw lang yung pinagagawa, walang hindi pwedeng gawin ng iba, wala kang choice. Resign ka. Pero, depending on the company policy and your credibility and integrity, request superior to reassign to other person because of conviction. Yun, kung kaya mong hurap sa boss mo, sa top management, kaya mong maninindigan at may credibility ka, ibig sabihin kasama yung magandang performance mo, magandang ang overall integrity mo, pwede mong yun. Hindi ko gagawa yan. Kasi bawal yan sa salita ng Diyos. Okay? Okay, pagsusulit. Pagsusulit po. Okay, check ko lang kung naiintindihan niyo yung concept. Okay. Ang metaphor natin dyan, siso.
Di ba? Ang siso, dapat balanse yan. Di ba? Okay, sino pong gustong sumagot ng number 1? Yung paragraph 3, ibig sabihin nakababa, yung paragraph 2 nakataas. Imbalance. Bakit? Yung babang-baba, paragraph 3, nakataas, pero yung paragraph 2, imbalance. Bakit? Mabilis kasi baka hindi sila familiar yung ano yung nakalaman sa paragraph 1, paragraph 2. Okay. Kasi baka... Okay. Yung paragraph 1 po, in a nutshell, no? Simplihan lang natin. Ang paragraph 1, ang government ordained. Yun lang po. Yun lang. Wala ka ng... hindi siya complex. Basta sinabi na ang government nilagay ng Diyos. Paragraph 1 yun. Malinaw yun? Ang paragraph 2, ang Kristiyano, pwede siyang nasa gobyerno. Yun lang ang sinasabi nun. Kaya lang, pag tinignan nyo kasi yung 1618, maraming verbal na salita-salitang ganun. Pero in concept, yun lang yun. At ang paragraph 3, susunod tayo sa gobyerno. O, ano ang problema nung number 1? Okay. May ano pa tayo. Okay. Ang problema po ng paragraph 1 kasi, nung unang senaryo, kaya siya imbalance kasi sa kanya issue yung paragraph 3, yung mag-submit sa gobyerno. Pero yung paragraph 2, okay sa kanya. Gets nyo? Okay sa kanya na magano ko sa gobyerno, pero pagdating ng magsasubmit, hindi okay sa akin yun. Hindi po ganun ang turo ng concept ng doktrina, no? Dapat balanse siya. Okay? Kung hermeneutics yan, nag-interpret ka, scripture by scripture. Okay? Pangalawa, pangatlo, ano problema niyan? Ano problema nung pangatlo? Okay, ang problema po ng pangatlo, magsasubmit siya sa government. Okay? Pero ayaw niyang ma-involve, maski tinatawag siya ng Diyos na ma-involve sa gobyerno. Problema rin yan. So, ang pinakatama po dyan na balanse, yung gitna. Paragraph 1, 2, and 3, balanse siya. Ganun lang po yung konseptong gusto kong sabihin sa inyo. Okay. Sa huli, dahil last ko na po ito. Last na po ito. So, pag in-apply natin, nag-submit tayo sa gobyerno, ano po ang kahulugan yan kapag may problema tayo sa tax, sa trabaho, mataas ang presyo, may corruption, maraming baha, may traffic. Lahat po tayo niyan apektado. Pero paano ka magsasubmit sa government? Diba? Ang sagot dyan, paragraph 2. Paragraph 2. Okay, summarize natin. We submit because government is decreed by God. We submit obediently because not obeying government is disobeying God. We submit because those who disobey will be punished. We obey and submit to government because rebellion against government is a mark of the unbelieving life. Finally, we obey because our obedience is testimony to unbeliever. Nagpapasalamat po ako rito kasi ito po yung mga pinagpunan ko. Pagpitagpi ko, interconnected lahat ng information. Nanggaling po sa Bible, nanggaling po sa 1689, nanggaling po sa preaching ni Pastor George Gumapas. May dinampot din po ako sa usapang lalaki ni Ricky Roblera. Nanonood po ako ng conference sa YouTube ni Pastor Noel Espinosa. Tapos yung pinahiram po sa aking libro na exposition. Tapos yung gospel, mga article. Yung libro na Why Men Rebelled by Ted Proffert. Dominion by Tom Holland, The Politics of Nonviolence. At yung mga inputs po binigay ni Sister Banji, martial law at Philippine Evangelical Churches. Kaya po nung napansin nyo, kung titinan nyo po yung paragraph 1, paragraph 2, tsaka paragraph 3, isang Sunday lang yan sa totoo lang. Kaya lang po, kaya ko siya in-unpack, kaya ko siya hinimay,
para maintindihan po natin ano yung mga iba-ibang anggulo na nakapaloob. Tatanong ko na, Pastor. Ito, Pastor, hindi ko alam kung may approval niya. Sample lang to. Pero maski hindi ma-aprobahan, no? Paano natin, yung civil magistrate po, pwede tayong gumawa ng mga projects dyan sa community. Ang nais ko lang po dito, to influence and share the gospel in a reform way among non-believer and evangelicals on confessional approach of 1689 in Philippine government setting. Ito po yung mga sample ng projects na pwede po natin gawin. Ang invite din po natin dito, mga hindi mananampalataya at saka mga evangelical. Para yung reform influence maging malinaw sa kanila. Okay. Salamat po. Salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat Kuya Manny sa very exhaustive na pagtuturo mo sa civil magistrate. We have no much time, Maybe you can talk personally to Kuya Manny about your questions and clarifications because we have no much time. But just some point of additional thoughts, Kuya, doon sa mga presentation na pinakita natin about civil magistrate, obedience to government, and other things. First of all, we live in a sinful world, no? And therefore, lahat ng meron sa ating gobyerno ay bahagi pa rin yan. Walang perfect na government. Lahat ng mga maaring gusto nating mangyari, hindi pwedeng mangyari dahil nabubuhay tayo sa isang mundong makasalanan na anupat na apektuhan lahat ng sistema na meron sa ating mundo kasama na ang ating pamahalaan. Dito nagrereklamo tayo sa maaring pamunuan o maaring mga nangyayari sa ating gobyerno. Pumunta kayo sa isang maunlad na bansa tulad ng Norway, tulad ng mga bansa sa Europa. People are also complaining to their government. Though they live in a very comfortable life, they live in a very sabihin na nating medyo convenient ang buhay nila. So, yun lang siguro dagdag ko. Pangalawa, dahil nga nasa sinful world tayo, yung mga sistema na meron tayo sa gobyerno ngayon, lumayo na talaga sa sinasabi na dapat naging trabaho lang ng gobyerno. Kasi alam mo, sa Bible, malinaw, binanggit naman ni Kuya Manny kanina, na ang trabaho lang talaga ng gobyerno, peace and security. Pangalagaan ng kapayapaan at seguridad ng isang bayan. Kaso ang problema natin sa panahon natin, ibinigay na rin natin sa kanila yung trabaho ng pabahay. Ibinigay na rin natin sa kanila yung trabaho na may kinalaman sa pagpapaunlad at marami pang bagay na dapat sana sa pamilya yan. Di ba? Na family. Dapat yung issue ng trabaho. Family. Lahat yan dahil doon, bumigat ang trabaho ng gobyerno at dahil marami silang mga pwedeng gawing trabaho, maraming opportunities, marami ring corruption na pwedeng mangyari. So that's the system that we have right now. That's why we are looking for the time where there will be a perfect life in the new heavens and new earth. Na talagang kung ano yung gusto ng Diyos at kung ano yung plano ng Diyos na dapat na pamamahala sa isang mundo na meron tayo ay mangyayari. Sa ngayon, tatanggapin natin ang sitwasyon kung ano yung meron sa ating pamahalaan. Tama yung sabi ni Kuya Manny, susunod tayo sa ating gobyerno hanggat sinusunod nila ang Panginoon. Pero siyempre, meron ding room for civil disobedience kung ang pinapagawa sa atin ng gobyerno ay labag na sa mas pinakamataas na gobyerno na meron tayo, walang iba kundi ang Panginoon. Okay? Maraming salamat po. At salamat kay Kuya Manny for the so many informations na medyo kulang din talaga yung time na naibigay natin sa kanya. And of course, we will break for 1689 for 2 Sundays. So dahil wala nga ako rito, I will be teaching sa susunod. Pagbalik ko, I think, ano ba yung topic natin sa marriage ba? Marriage. Oo. So, Aris and Kuya Manny will get back again sa pagtuturo pero hindi na ganito
kaano ituturo niya sa atin. Medyo mas practical ng konti. At si Aris para sa iba pang topic. So, your questions, you can address to Kuya Manny personally about kung meron kayong disagreement sa sinabi niya, mga violent disagreement sa sinabi niya, na wag lang kayong magsalita ng mga foul words. So, marami pong salamat at mag-break muna tayo.